Pero, ewan ko na kung tama ang pagkakaintindi ko, pag ordinary na gawa niya, hindi siya nag-release ng kamay. So, kinakailangan magawa din natin yun eh. So, natuloy tama tayo eh. Ano ang natin na talagang mawala yung gawin natin sa mga ginagawa natin. Yun ang gusto kong i-assure sa inyo. Ano yan? Yung pagtataas ng kamay. Okay, sige po. Tapos, gusto mong yan, yung linawin? Tama ba lang ginagawa natin ang pagtataas ng kamay o kahit na hindi talaga? Alin talaga ang prepare natin dapat na gawin? Okay. Sigurado ka? Wait lang po ha. Merong hadith na tungkol sa bagay na yan? Okay. Okay. Tandaan po natin. Regarding sa pagtataas ng kamay, we have a general proof and we have a particular proof. Pwede i-apply yung dalil khas sa dalil am sa bagay na yan. Basically, generally speaking, ang sunnah sa pagdudua ay ang pagtaas ng kamay. Ang sunnah sa pagdudua ay pagtataas ng kamay. Anong batayan? Merong pangkalahatang batayan. Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Salman, sabi niya, "Inna rabbukum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' ay yuraddu masufran." Sabihin tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala hayyun. Ibig sabihin ay mahiyain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Laging buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Karimun. Generous ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yastahi min abdihi. Nahihiya siya sa kanyang alipin. Idha rafa'a yadayhi. Na iaangat niya ang kanyang dalawang kamay sa kalangitan. Ay yaruddahu masufran. Na ito ay tutugbasan at tutugunan ng alam ng wala. Bito mo? Nahiya ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag itinaas mo ang kamay mo sa kalangitan. Tapos ibabalik niya ito ng wala. Biro mo, mga kapatid. Yun ay pangkalahatan, batayan sa dua. Na ang dua, basically, pangkalahat ng katibayan, pangkalahatin tinatawag na usapin, ang sunnah ng pagdua ay pagtaas ng kamay. Tandaan natin yan. Okay? At marami pang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtaas ng kamay kapag siya nagdudua sa ibang tinatawag na kalagayan. But, there is also a certain situation na bidaa ang pagtaas ng kamay. Okay, bid'ah ang pagtaas ng kamay. For example, yung Jum'ah, especially sa karapatan ng khatib, nang nakukutba, nagbibigay ng sermon, tapos magdudua siya, after ng tanatawag ng khutba niya, bago siya matapos magdudua, tapos nagtaas siya ng kamay, okay? Nang walang kadahilanan, that is considered a bid'ah, according sa fatwa ng mga ulama natin. Kasi never yung ginawa ng Propeta sallam, maliban lamang sa situation na kung saan kinakailangan. Yun yung du'aul istisqa. At mayroong dalil sa bagay na yan, na kung saan nagbibigay ng sabon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ay biglang lumating yung isang lalaki, Ya Rasulullah, udu lana. Okay, manalangin ka para sa atin dahil lahat na, natuyot na yung ating mga pananim. Wala na. Dahil sobrang init, natuyot na. Ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinaas ang kanyang kamay at nagdua siya ng ulan. After that, later on kinaunan, bumagsak yung tinatawag na ulan. Diba? So sa ganung kalagayan, kapag ito ay necessity, sa ganung, which is emergency, no? Na sitwasyon, ay kahit pa yung khutbah, sunnah ang pagdudua, pagtaas ng kamay. Sa isang, sabi natin sa isang tinatawag na nagbibigay ng sermon. But kung walang dahilan, o kung walang ganitong mga senaryo, hindi pwede siya magtaas ng kamay. Dahil yan hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, pangalawa, na hindi pwede magtaas sa kamay magdudua. Pagkatapos ng taslim, sa sala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ba? Ang sabi na, astagfirullah, wanta salam, amin kasalam. Di ba? At ila akhiri. Na kung saan, hindi kailanman, yan is dua. Walang duda. So, hindi kinakailangan magtaas ng kamay sa ganitong pagkakataon kasi hindi ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, may mga certain na action na kung saan ay hindi pwedeng itaas ng kamay. Kaya nga, sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, kapag ang pagtaas ng kamay ay ikinabit doon sa isa pang klase ng ibadah, kapag ang dua ay ikinabit doon sa tinatawag na isa pang ibadah, halimbawa, ito, ibadah, act of worship,
meron tayong tinatawag na dua. Another act of worship. Pag single lamang ito at walang kaakibat na iba pang ibada, sunna ang pagtaas ng kamay. Pero kapag ang dua ikinabit, no? Iniugnay sa isa pang ibada, nangangailangan ng dalil sa pagtaas ng kamay at hindi pagtaas ng kamay. Okay? Huwag kang magtaas ng kamay kung hindi ginawa ng Propeta Sallam, magtaas ka ng kamay kung ginawa ng Propeta Sallam. Kung ang dua na ito ikinabit or inattach, iniugnay sa isa pang ibada. Halimbawa, yung ibada, yung dua na ito sa khutbah. Yung khutbah is ibada. Right? So yung dua na ikinabit ngayon sa isa pang ibada. O kaya yung tinatawag na dua pagkatapos ng sala. So yung dua na ito ikinabit sa tinatawag na isa pang ibada. So nangangailangan ng dalil sa pagtaas ng kamay at hindi pagtaas ng kamay. Huwag kang magtaas ng kamay kung hindi ginawa ng Propeta Sallam at magtaas ka ng kamay kung ginawa ng Propeta Sallam. Yun ang clear na tinatawag na which is sa masala na yan. You know? Pero kung wala siya, dependent lang siya. Wala siyang kaakibat sa isa pang ibada, hindi siya nakaatas sa isa pang ibada, then sunna ang pagtaas ng kamay. Halimbawa tulad nito, magdudua ako, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nakaakibat ba sa ibang ibada yung aking ginawang dua? Wala. So sunna ang pagtaas ng kamay. Okay, malinaw? Okay. Yeah. Kasi pag hindi mo na yan, kapag may mga nagpaliwanag na dito na magulo, na hindi mo maintindihan. Okay? Kaya minsan nagkakarambol-rambol yung tinatawag na sabihin natin yung kaalaman sa bagay na yan. Nasaan yung attendance yun? Yes. Hindi ba tapos yung exam nila? Masya Allah, pang bar exam? Okay. Anong aya na tayo? Okay, Okay, sa ano tayo? Sa ika-13? Nahnu nakusu alayka naba'ahum bil haqq. Dali na, ilagay mo doon. Yan ang mga Ustaz Yusuf? Yunus? Tapos na sila, Ustaz. Oh, nasaan sila? Kasi sabi nila, sana na daw eh. 20 minutes pa. Sige ha, sige. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Hindi lang babasahin mo talaga yun. Hindi mo talaga bilang sa mga hirap. Kasi nandun lahat sa likod. Ano, bar exam? Saan? Bar exam ang ginawa ninyo? Ako ba rin sa... Wazidnahum huda. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Okay. Okay, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So meron tinatawag na katanungan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kung saan ay ang Ashabul Kahf ba, buhay pa ba ang Ashabul Kahf? Magtanong, buhay pa ba ang mga Ashabul Kahf? Bago tayo mag-ano sa tafsir.
History. Ha? History na yun. History na. History na. Hindi sila buhay. Patay na talaga sila. Oh. Okay? Bagay ng pinto. Actually, mayroong mga nabanggit sa mga ilang mga mufassirun na ang kanilang opinion ay buhay pang Ashabul Kahf. At kabilang sa magiging kasama ni Isa ibn Maryam kapag si Isa ibn Maryam ay magtatawaf. Magsasagawa ng umrah diyan sa Ka'batul Musrifah. May mga ibang ganitong pananaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sila yung magiging tinatawag na kakabay ni Isa ibn Maryam. So Allahu a'lam bisawab. Now, of course, sa bagay na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tama at malinaw na prinsipyo na pananaw na sila ay mga yumauna siyempre. No? Ito yung talagang pinaka-right position na sila ay mga yumauna. Ang tafsir Madari ay nagdadala ng detalyadong ulat ni Ibn Ishaq. Okay? Ayon sa ulat na ito, nang magising ang Ashabul Kahf, naging usap-usapan ang kanilang kakaibang kaganapan. Pumunta sila upang salubungin ng hari, nang magpaalam sila kay Haring Baidusis o kay Diaconus, no? Nagpaalam sila sa kanya at nanalangin para sa kanya. Actually, si Baidusis, si Diaconus, yun yung hari o tyrant king sa panahon nila. Nung sa Barakato. No? Ito na daw. Si Dakianos, siya yung hari talaga sa kanilang kapanahonan nung sila ay nagtago. Nung nagising sila, iba na yung hari. No? Na kung saan, naiulat na ang hari nila ay walang iba kundi si Baidusis. No? Si Baidusis. Si Baidusis, hindi siya hari na kagaya ni Dakianos. Mabait siya, mabuti siyang tao na pinuno, no? Ang hari sa mga yaon nung pagkagising ng Ashabul Kahf. Kaya naman, ang ginawa ngayon, nung nagising sila ay pumunta, lumabas doon sa yungib. At sinanubong nila yung tinatawag na bagong hari sa kapanahonan na yaon. At sila nagpaalam na sila sa kanya at nanalangin para sa kanya. Nandoon pa rin ang hari nang bumalik sila sa lugar para lamang humiga kung saan sila nakahiga ng napakatagal na panahon. At iyon ay eksakto ng Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng kamatayan sa kanila. Kaya, di ba, pumunta sila ng bayan. Nagtaka sila bakit nagbago na yung mga infrastruktura, nagbago na yung mga tao, yung mga mukha ng mga tao, pati yung kanilang currency nagbago na rin. Ba't ganito? Wala namang tindahan dati dito Ngayon may tindahan na. Mga ganun mga bagay. Di ba? Tapos sabihin nila yung hari sa mga panahon na yun. Then after that, bumalik sila sa kuweba para matulog muli at doon na binawian sila ng buhay. Okay? Kaya sa yugtong ito, mga kapatid, ang sumunod na ulat mula kay Abdullah ibn Abbas ay muling ginawa ni Ibn Jarir, Ibn Kathir at marami pa mula sa mga komentarista. Sinabi ni Qatada rahimahullah na si Ibn Abbas ay lumahok sa isang jihad sa panig ni Habib ibn Maslama nang sila ay dumaan sa isang yungib at teritoryo ng Roma. May nakita silang mga buto sa loob nito. Pagkatapos ay may nagsabi ito ang mga buto ng Ashabul Kahf. Pagkatapos sinabi ni Ibn Abbas, ang mga buto ng mga ito ay naging alabok na mahigit 300 taon na ang nakararaan. Okay, at nabanggit ni Ibn Kathir. So ito ay mga particular na bahagi ng kwento na hindi inilarawan ng Quran sa kanang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karagdagan pa riyan ni hindi nakadepende rito ang ilang tiyak na layunin ng kaganapang ito o ang pag-unawa sa alinmang talata ng banal na Quran. At hindi rin maaaring makuha ang anumang kategoryang desisyon sa mga bagay na ito batay sa mga nakasanayang o nakasaysayang ulat. Okay? So yung mga kapatid, so hanggang, of course, yan yung mga, kumbaga yung brief history ng Ashabul Kahf. Let's talk about the tafsir. Pagkatapos sa mga naunang aya, bago ang aya na yan mga kapatid, isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Right? Nakuso from the word qisas. O, kasa yakuso. Kisasan. Okay? Yung nakuso, vocabulary tayo. Nakuso, ano yung salitang ugat ng nakuso? From the word kisas. Okay? Yan ay galing sa salitang kisa.
Okay, kisas ha, hindi yung tanato na kisas na bihiding ha, kundi ay kasa yakuso. Ganyan yan. Kasa. Okay? Kisas. Ang ibig sabihin ng kasa yakuso ay magkwento. Magsalaysay, magkwento, hikaya, haka. Okay, kaya nga ikinuwento sa atin. Sino nagkwento sa atin ng Ashabul Kahf? Sino ang nagkwento kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang duda. Pag nagkwento, tayo pag nagkwento ang magaling magkwento, nakikinig tayo. Di ba? Dahil sa pagiging marites mo, nakikinig ka. Subhanallah, how much more ang nagkwento sa iyo ang pinakamagaling magkwento, pinakamahusay, pinakamaalam ng lahat ng bagay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat na pakinggan natin yung kwento nila. You know? Pakinggan natin sa kadahilan ng kwento na yun, hindi yung comics na kwento lamang, hindi yung kantong kwento, hindi yung gawa-gawang kwento, kundi ito'y makatotohanan na kwento. Kaya nga't ang kwento na ito, mga kapatid, ay ikinuwento at isinalaysay ng mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is kwento ng mga kasamahan ng Yungib, Ashabul Kahf, at ipinaliwanag niya na ang kanilang kwento ay hindi kakaiba. Hindi siya kakaiba pagdating sa kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, this is not new to his power, to his ability. Okay, yung kwento ng Ashabul Kahf, bagkus, ito ay ilan lamang sa mga kakaibang naganap. Dahil sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi walang sinuman, walang duda, walang sinuman ang pwedeng na patayin sila ng ilang taon yon, o almost 300 years, di ba? Pagkatapos bubuhayin silang muli, that's not a joke. Hindi yan, siguro pag hindi, wala nang panapatay, kwentong comics lang yan, sino yung mabubuhay ng gano'n mo, di ba? I mean, yung mga hindi mo nang panatay talaga, hindi talaga maniniwala. Di ba? Subhanallah. Okay? Kaya naman, hindi ito kakaiba sa pagdating sa kapangyarihan ng Allah. Dahil siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay lumikha ng mga bagay na higit na kamangha-mangha at higit pa kaysa kwento nila na kung kaya, kanyang sinabi, nahnu nakussu alayka naba'ahum bilhaq. Okay, so nahnu nakussu, kami, now dito is of course kami. Bakit kami? Yes, it's a plural of majesty. Okay? Ito ay, kumbaga ay pangmarami, bilang tinatawag na pag nagpapahiwatig ng kanyang kadakilaan. Di ba? Yun yung ibig sabihin na marami ang Panginoon. Ito yung mga hunghang na mga nag-iisip. Sinasabi nila, gusto maghanap ng mali. Di ba? Marami-rami yan. Shout out sa kanila. No? Na kung saan ay sinasabi nila na, contradict yung Quran ninyo. Kasi bakit may kasama ang yung Diyos? Nahano kami. Hindi sila marunong, hindi sila nag-aaral ng grammar, no? You know? Kaya ginamit na, no? Kaya nga pagdating sa mga bagay na hindi solely no, na may kaugnayan sa Allah, ay gumagamit siya ng plural. Pero kapag ito ay natatanging para sa Kanya, ginagamit niya is singular. Sa Kanya lamang talaga. You know? Ay nahnu nakussu alayka, no, nahnu, at kami ay nagkwento at nagsalaysay sa iyo. Sinong sa iyo dito? Saan babalik yung ka? Yung damir muttasil? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, ibig sabihin sa kanya lamang, di sa atin? Yes. May mga bagay na particular, may mga bagay na binanggit, isang lafdul khas yuradu bil am. Yan ang prinsipyo, no? Lafdul khas, particular yung pagkakabanggit, yung wording is particular, pero ang tinutukoy ay para sa pangkalahatan. Meron din lafdul am yuradu bil khas tungkol sa Hajj. Okay? Di ba? Walin nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Walin nasi. Which is baligtad naman yun. As para sa mga tao, ay inubligan ng Allah ang pag-hajj. Pero yung mga tao, pati mga kufar, di ba? Kasi tao yung binanggit no. Ang tinutukoy dito ay para sa mananampalataya. Ayat yun, lafdul am yuradu bil khas. Baligtad naman dito. No, lafdul khas yuradu bil am. You know? Minsan, pag hindi mo alam prinsipyo na yan, pag nagsalita yung tao, general mo naman mo. Nagtataway-away sa Facebook kasi itong si brother, general lahat ng mga Muslim. General lahat ng mga Maranaw. Lahat ng mga Maranaw, di ba? Lahat ng mga Tausug, lahat ng mga Maguindanao, mga ganun mga bagay ba na yung mga Tausug, yung mga Maranaw, yung mga Maguindanao, yung mga born Muslim.
So ito namang hindi nakapag-aral, medyo makitid-kitid ng konti yung pag-isip, at ayaw pa niya yung nagsabi, walang hiya ka. bakit mo nilalahat yung mga Di ba? So yan, diyan na ngayon magkaroon ng tinatawag kasi kulang sa understanding. Okay? Now, even the Quran, tumatalaga sa ganung prinsipyo. Na may mga minsan na particular yung pagkakabanggit, pero pangkalahatan yung dating. At may mga ibang sitwasyon na pangkalahatan yung pagkakabanggit, pero yung tinutukoy is pangka-particular. Malinaw? So, even the Quran, talks about that principles. Na dito, okay, ibig sabihin na para lamang kay Propeta Muhammad sallam. Bagkus ito ay para sa mga tao. Binanggit lamang ito sapagkat, siyempre siya yung ikinuwentuhan. Kasi nga, dahil sa tanatong nasa babun nuzul, walang duda, ano bang naging dahilan kung bakit binabasa Suratul Kahf? Dahil nga sa challenge ng mga Quraysh na galing pa sa Hudyo sa Madina na itanong sa kanya ang tungkol sa Ashabul Kahf. Kaya ito ay particular na binanggit para sa kanya. Okay na ba ahum bil haq? At the same time, ito ay kadakila bilang kadakilaan, which is sabi na bilang tinatawag na fadl ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kapag binanggit nga ay para sa iyo yung ngayon na yun, abay, magdiwang ka, nagpapahiwatin ng kainaman mo. Okay, so kami ay nagsalaysay, nagkwento sa iyo Muhammad, naba'ahum. Naba? Ibig sabihin ng naba, mga kapatid, suratul naba. Naba, ang ibig sabihin ng naba is khabar. Which story, pwede tinatawag na sa news, balita. Okay? Yan ang ibig sabihin ng naba. Yung balita tungkol sa balita nila, which is ang tinutukoy, whom dito is yung mga Ashabul Kahf. Yung kanilang balita, yung tungkol sa kanila, yung kwento nila. Okay? Ano man, so, ikikwento namin sa iyo Muhammad, yung tungkol sa kanila, yung balita nila, yung kanilang tinatawag na kasaysayan, yung nangyari sa kanila, bilhak. Now, dito yung adjective, mga kapatid, ng mayroong katotohanan. Mayroong katotohanan. Ang ibig sabihin, yung kwento na yun ay hindi kung saan-saan pinupulot at hindi fabricated. Hindi kung saan-saan tinatawag na ginagawa o kaya iniimbento. Bagkus ito ay katotohanan. Okay? Katotohanan, walang doon. Ibig sabihin, katotohanan yung kwento sa kanila, especially yung mga nabanggit sa Quran, pero yung detalyadong kwento sa kanila, may mga katotohanan doon, may mga dagdag, may mga sobra. Okay? May mga kulang. Kasi alam mo naman, di ba, politics. Pinupolitika pati kwento. Di ba? Kaya yung detalya, kaya nga hindi binigyan ng detalyado ng Quran sa hadith. Kasi hindi mahalaga yung detalyado. Ang mahalaga yung mga highlights na naganap tungkol sa kanila. Kasi ang tulad sa nasabi natin, ang medyo detalyadong kwento sa Banal Quran, yung kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Okay? 5 minutes? Okay na ba ang bilhak? Innahum tunay na sila o mga Ashabul Kahf, fityah. Alam natin ang fityah? Ay ito yung mga sila ay nasa, kumbaga ay sumisibol, papunta doon sa tinatawag na pagiging binata, nagbibinata, from na plural ng fata. Na kung saan ang katangian ng fityah na ito, amano sila naniniwala. Saan? Sa kanilang Panginoon. Okay? Wazidnahum huda, at hindi lamang basta naniniwala, nagkaroon sila ng iman sa kanilang Panginoon, at dinagdangan namin sila ng patnubay at ng gabay. Okay? Dinagdagan namin, hindi binawasan na, dinagdagan namin yung kanilang iman ng tinatawag na gubay. Mashallah kapatid. Dito, papansin natin, subhanallah, hindi lahat ng men nasa kanilang paniniwala, nasa kanilang gabay. Okay? Kasi may mga nagabayan, pero mayroon silang iman, pero wala sa kanila yung gabay. Di ba? Kaya nga, ano yung dahilan kung bakit natin lagi sinasabi na ihdinas siratal mustaqim? Na samantalang ginabayan naman na tayo, mayroon na tayong iman, di ba? Muslim na tayo Bakit pa tayo hingi sa Allah ng gabay samantalang nasa gabay na tayo? Kasi yung tinatawag na hidayah, kailangan istimrar. Okay? Kailangan tuloy-tuloy ang paggabay sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya lagi yun natin sinasabi sa ating pagdarasal mula sa Suratul Fatiha. At may gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At may pagpalayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at dagdagan ng kaalaman. So, Allahu alam isa. Subhanahu wa bihamdik. Allah ila ansad baka tubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.